So for today's video vlog nga mga ka-alpha, no, meron nga pala tayong biniling digital speedometer na pang Pantra. Pwede ito sa Honda TMX 125 Alpha, Honda TMX 155, CG 125, Rusi 125, basta kahit anong Pantra mga ka-alpha, no. So same color coding lang yung mga China bike sa Honda. So bali ito siya mga ka-alpha. Ayan. So in order pa natin ito sa China. So 5 days siya bago dumating. Ayan. So talagang balot na balot pa siya ng box. Ayan, from Shopee Philippines. So ito yung expectation ninyo pagka bibili kayo. So bali i-sponsor nga pala natin ito sa loyal fans natin. Ayan, from Balibago, Tarlac City. Ayan, ano masasabi mo, Kalpa? Salamat, Shopee. Ayan, ikaw na mag-unboxing. Sige. Ayan, sa kanya na natin ipapa-unboxing. So bali ikakabit niya pala ito sa tricycle niya sa Rusi. Ayan. Ano yung model ng Rusi mo, idol? Rusi, TC125 o 175? 125. TC125, no? Ayan. Solid, oh, balot na balot. So in order pala natin ito kay doublebubblerap.ph. Ayan, so pagka open niyo, ayan, may mga ban talaga siya, balot, oh. Ayan. So ito mga plastic para pagka binabalibag hindi siya madadamage. So ito yung item. Ayan, solid, oh. Guwapo. So bali ito siya mga ka-alpha. Bali dito may pindutan siya, sige hawakan mo. Ayan, oh. Ito yung pang setup niya. Tapos meron din siyang charger. Ayan, sa right side. So bali ito yung bracket niya, oh. Tapos ito yung socket niya. Ayan. So bali dito wala na siyang kasama, no. So wala rin siyang guide. Pero panoorin niyo yung mga vlog natin sa TMX 125 Alpha, yung pagkakabit ng digital speedometer dito. So siya na lang daw yung mag-wiring, isesend niya na lang din yung video sa atin, no. So siguro pag free time ko pupunta ulit ako dito sa Balibago, Tarlac City para may vlog natin ito at mapakita ko sa inyo yung itsura niya. Ayan. So dito nga mga ka-alpha, napakabit na nga ng lucky viewer natin yung digital speedometer na binigay natin sa kanya, no. So dun sa video natin, after ng nito, ipapakita ko sa inyo yung pinakabit natin dati. So bale i-guide natin kayo mga ka-alpha, no. So ito yung itsura ng digital speedometer niya. Ayan, shoutout kay Mark Bagsik. So nag voice over na lang ako kasi nagtataka ako hindi na record yung audio dito sa GoPro natin, nagloko yata. So ito yung itsura niya mga ka-alpha, solid, napakaganda ng digital speedometer niya. So stay tuned lang kayo mga ka-alpha. Kapag meron ulit tayong mga digital, i-plug ko ito sa community tab natin. So mamimili tayo ng mga lucky viewer natin, no. So paalala ko lang, same color coding lang po ito sa China bike. Dito sa Honda TMX 125 or 155, same lang po yung color coding nito mga ka-alpha. So sabi ko, panoorin na lang nila yung video installation natin, no, para hindi sila malito mga ka-alpha. So napakaganda nito dahil meron na rin siyang USB charging port. So iwan ko yung link nito mga ka-alpha sa pin comment at yan sa description box para pagka gusto ninyong bumili mga ka-alpha ay rekta Shopee na kayo. At bago tayo magsimula mga ka-alpha, kung bago pa lang kayo sa aking munting channel, ay huwag niyo sana kakalimutan na i-click yung subscribe button mga ka-alpha, no, para pag nag-upload tayo ay lagi kayong ma-notify at lagi kayong updated. At simulan na natin. So dito nga mga ka-alpha, no, ipapawiring nga pala natin ito kay J3M or kay Idol James. Ayan, so sa kanya kasi itong shop na to, ito yung pinakamalupit na electrician natin. So dito pinag-aaralan muna natin yung manual description niya, pati yung color coding para hindi po tayo mahirapan na mag-install dito. So dito inugot lang natin yung kulay green tsaka yung black, tapos yung B+ nakahiwalay naman po yan. Isusubukan po natin kung gumagana itong nabili nating digital speedometer.
Yan po yung unang advice ko sa inyo mga kaalpa, no, kapag bibili kayo ng digital speedometer, wag muna kayong magbabaklas sa motor ninyo. Subukan nyo muna kung gumagana yung nabili ninyo para in case na hindi po siya working, pwede po natin ipabalik dun sa seller para palitan ng bago, no. So ito, okay naman po itong nabili natin. Kailangan po pagtatabihin natin or pagsasamahin natin yung green tsaka yung black, yan pati yung B+. So kailangan po magkasama yung green tsaka yung black. Ayan, so ito nakita natin gumagana naman po yung digital speedometer natin. Ayan, working naman po lahat ng function niya dito, no. So dito nagpa-maintenance na rin pala tayo, nagpapalit na rin pala tayo ng brake shoe, tapos magpapalit na rin pala tayo ng size 38 na sprocket dito sa tricycle natin, kasi dati nung single ito size 36 lang siya. So ito kasi pang bukid-bukid lang natin itong tricycle natin. Ayan mga kalpa, no, at isa lang naman kasi yung sinasakay ko dito. Tapos dito mga kalpa, nagpalit na rin pala tayo ng lowering crown butterfly na makintab yung kulay. Huwag kayo bibili nung pundido, no, kasi madaling mabasag yun, kasi na-disalign tong butterfly natin nung na-aksidente tayo, kaya minsan ang palit na yung gagawin natin dito mga kaalpa. At dito nga mga kaalpa, no, magkakalag muna tayo rito. Tatanggalin natin yung speedometer, yung butterfly, tapos pati yung headlight tatanggalin din natin kasi magwa-wiring na po tayo. So panoorin nyo muna yung pagbaklas natin dito para may ideya po kayo kapag magdi-DIY na po kayo sa bahay ninyo. At dito nga mga kalpa, no, tatanggalin na rin natin yung key ignition natin dito. Kuha lang kayo ng Allen wrench. Ayan, so dito meron tayong magiging problema kapag inilagay natin ito sa digital speedometer natin. So bali ganyan po yung magiging itsura niya. At dito sa digital speedometer natin, wala po siyang lalagyanan ng tornilyo, kaya hindi po natin siya mailalak. Tapos medyo angat po yung key ignition natin dito kung mapapansin ninyo. Ang suggestion ko po sa inyo mga kalpa, no, magpalit po kayo ng pang 155 na susian. Meron po yung local, tag 80 pesos lang po siya. Pero kung hindi naman po kayo maselan, okay na po ito, no. So ganito na lang siguro yung gagawin natin. Hindi naman tayo maselan, hindi naman tayo maarte, kaya okay na po ito para less gastos po yung gagawin natin. So ito, pakita ko lang mga kalpa, no, yung tag 80 pesos na key ignition ng pang 155. So ayan, kung gusto nyo magpalit ng original, set na po yung palitan ninyo para maganda. So dito kasi sa pang 155, naka auto lock na po yan, no. So ipupush nyo lang yan, tapos maglalak na po yung key ignition natin dito sa digital speedometer. So ganito na po yung itsura niya sa ilalim, tapos maganda po tignan yung susian natin mga kalpa, no. At hindi po siya nakaumbok compare dun sa stock na susian natin. So maganda po ito mga kalpa sa mga Honda TMX 125, TMX 155, Rusi, ayan, basta any China brand po mga kalpa, pareho lang po yung color coding nung stock wire natin dito. So ayan, gayahin nyo na lang po yung gagawin nating wirings dito sa TMX 125 natin, no, kasi same lang po yan. Ulitin ko po, same lang po yung color coding ng mga
China bikes. Pagka Yamaha po yung mga Pantra ninyo, iba na po yung wirings niyan, no? Yung color coding mga kaalpa. Ito pong kulay pula na wire po, ito po yung sa susian natin mga kaalpa. Tapos itong green and black, ito po yung sa may ground natin. Tapos ito pong pangatlo, ito po yung sa may accessories wire natin. At itong black white yung pang-apat, ito po yung sa kill switch niya mga kaalpa, no. Tapos ito pong tinanggal natin, accessories din po yan mga kaalpa, no. So i-plug lang ulit natin. So yan, pakita lang natin dito. And then kukunin na rin natin yung socket nung sa may digital speedometer, tapos isi-set up na po natin siya mga kaalpa, no, para ma-wiringan na po natin. I don't wanna cry. So dito mga kalpa, kailangan po natin ng size 18 na automotive wires. So bali 2 meters po ito, no. Ayan, mas maganda na po yung sobra. Tapos dito ikat na po natin yung kulay pula, yan po yung sa may B+. So bali ko-connecta natin siya dito sa may positive ng key ignition natin. Bali ito na kasi yung magsusupply dun sa baterya natin papunta dun sa may digital speedometer natin. So yan, itap lang natin yung kinuha nating number 18 na automotive wire para may lalagay na natin or may tatap na natin siya dun sa may key ignition na color red wire natin. Ayan, balutan nyo lang ng electrical tape mga kaalpa, no. So after na nga natin mabalutan ng electrical tape, kunin nyo lang po yung tamang haba ng wire, no. Tapos sobrahan nyo lang, tapos balatan nyo na po yan mga kalpa. So ipapasok lang natin siya dito or itatap natin siya dito sa kulay red. Ayan, ulitin ko po mga kalpa, itatap po natin yan dito sa may kulay red para hindi na po tayo magbabalat dito sa stock wirings natin. Ayan, red sa red po yan mga kalpa. Ito po yung positive ng key ignition natin. Wanna cry. Tapos dito mga kalpa, balatan na rin natin yung kulay green na wire. Bale ito po yung negative, yung ground natin. So bale meron po kayong option dito, pwede nyo pong itap yan dun sa kulay green din na ground. Pwede nyo pong itap yan. Tapos yung isang option natin, magpapalit po tayo ng 6-way pin, no. So bali tatanggalin din natin yung winiringan natin dyan mamaya. So bali meron tayong extra 6 pin dito na socket. Ayan, ilalagay na lang po natin siya dito para malinis pong tignan. So nilagay lang natin yun para meron po kayong option na pagpipilian. Ayan, so hindi na kasi natin ikakat yung 6-pin socket natin dun sa stock natin, para kapag gusto nyo pong ibalik sa stock ay meron pa rin po kayong gagamitin na socket. Ayan, so bale ganito po yung 6-pin socket, no. So bale dito po natin ilalagay yung kulay black sa black. Ayan, para hindi po kayo malito, no. Ayan, nilalagay po natin yung kulay black na wire dito sa pwesto nya, no. So sa black din po yan. Ito po yung kagandahan sa mga TMX 125 Alpha, dahil hindi na po kayo mahirapan mag-wiring, pati na rin dun sa mga China brand, no. Ayan, yung mga ibang Pantra. Tapos ito pong mga iba pang wire, lalagay nyo na lang din po yan mga kalpa, no. Bali kung ano po yung function nya dun sa manual guide, ganun na rin po yung nandito. Ayan, balatan nyo lang din po yung mga iba dyan, tapos itatap nyo na lang din po yung iba dito. So itong binalatan natin na kulay green kanina, tatanggalin na natin yan. Hindi na po natin siya papadaanin dito sa kulay green dun sa may pinagbabaklas natin kanina. Bali dito na natin siya papadaanin sa may socket na 6-pin. So bale para maganda na po yung pagkaka-wiring natin dito, para hindi na po masyadong maraming wire na nakakabit. Ayan, so putulin lang natin yung mga excess wire, tapos lalagyan na rin natin yan ng electrical tape para hindi po tayo magkaroon ng short circuit, para maiwasan po natin na magkaroon ng damage or masunog yung
motor natin. So wag po kayong malilito mga kalpa, no, yung tinap nating kulay black na wire dun sa green na wire ay para lang po yun sa option na gagawin ninyo. Nasa sa inyo na po yan kung gusto nyong itap doon, no. Tapos ito pong orange tsaka blue at i-unpin na po natin siya dito, no. So bali itatap na lang din ulit natin siya dito sa may socket natin, no. So yan po, kung ano po yung kulay dito, yung orange tsaka yung blue, yan po yung signal light natin, yan po yung left and right. So bali dito sa stock socket natin, yung pagkapwesto niya, ayan, gagayahin nyo na lang po kung saan siya nakapwesto. So ayan, naka-color coding na rin po siya, blue tsaka orange. So bali dyan na rin po yung pwesto niya mga kalpa, no. So yung mga natirang wire dito nung kinat natin yung wirings, ayan. So tanggalin nyo lang yung mga natitirang wire dyan, tapos yung blue tsaka orange na po yung isasalpak nyo rito mga kalpa. Tapos ang susunod na next step na gagawin natin ay yung green red. So bali i-unpin natin yan, ililipat na natin siya dito. So bali ito po yung neutral. So kung makita ninyo, may red green din pong wire dito sa stock natin. Napakadali lang po ng pagkaka-wiring. Pero syempre, i-double check nyo pa rin po yung nasa instruction manual natin para hindi po tayo magkamali. And then ito pong kulay brown na solid wire, ayan, yan po yung backlight natin mga kaalpa. So meron din pong color coding yan na wire dito mga kaalpa, no, hindi na po kayo malilito. Ipwesto nyo na lang po ng tama yan, tapos susungkitin lang natin gamit itong DIY na rayos na pinatulis, tapos isasalpak na lang din po natin yan mga kaalpa. At ito pong yellow brown na wire mga kaalpa, ito po yung RPM natin. Bali sasalpak na lang ulit natin siya dito sa wire na pinagtanggalan natin kanina. Ayan, so i-make sure nyo lang po na nakapasok yan. So bali yellow green naman po yung kulay dito sa stock wire natin. So ayan, mamaya po mag-check na po tayo kung tama po yung pagkaka-wiring natin dito. At ito nga po pala yung solid yellow, yan po yung sa fuel gauge natin. Tapos ito po yung sa high beam natin, yung kulay blue. Ayan, so bali irerekta na lang natin mamaya yung kulay dilaw na wire dito para hindi po nagbi-blink yung fuel gauge natin. Sir, tinanggal muna yung brown yellow dito sa may white socket. Check muna kung tama yung connection dito sa black socket dun sa stock natin. Ito yung black, yan yung sa stock wiring. Yung white na socket, yan yung sa may digital speedometer natin. So dito itatry natin kung tama yung wiring, no. Yan siya. So bali dito yung sa gas niya, wala namang fuel gauge yung TMX eh. So bali irerekta na lang natin to para hindi siya nagbi-blink. Yan, may orasan pa siya, oh. Signal light. Yan, kaliwa. Kanan. Yan siya. Yan, oh. Tapos high beam. Yung high beam wala pa. Wala pa, no? Yung pandari mo. Sige. Yan yung RPM, oh. Yan, gumagana yung RPM niya mga sir, mga kalpa. Yan ang konti mo. Ganyan natin. May konti ko yung gulong. Sige. Ay, gumagana, maganda. Ang ganda, no? Oh. Di ba?
Yung pa na lang ang gagawin ko, gear position. Gear position. Tsaka high beam na lang. So dito tatanggalin muna natin yung kadena. Kasi nagpapalit din tayo ng sprocket, inayos pa. Check natin yung gear position. Ayan, so bali hindi tama yung gear position niya. Na-check na natin. So dito tayo mag-ayos ngayon. Mano-mano natin i-check. Dito nakalagay na kasi dito yung gear position. So ito double check lang natin para walang problema. Dito kasi yung hanapin natin yung sa stock para tama yung pagkakaayos natin. Red na may green. Primera. Tapos dito sa speed meter, blue red. Blue Ito. red. Yan. Kaya boss kung naka-primera siya. Yung 1. Oh, may 1. Ito. 1. Blue red. Blue red yung 1, no? Primera. Ayan, tapat natin siya. Ayan, red, green. Red green eh. Tapos dito, blue red na. Blue red. Parang yung secondary color niya lang yung naiba, no? And segunda naman. Hanapin mo lang. Ayan yung kanya. 4 yan, 4. Ha? 4 yung lumalabas dito. Hindi, wala. Wala pa. Kanina meron. Yung sa brown green yung segunda. Ha? Brown green yung segunda. Brown. Sa harness ng 125. Dito Dito naman sa speed meter, blue black. blue black. Ayan, check mo boss. Dos. Tapos Visera, anong number? Ayan. Green siya na may... Ay hindi, green lang tara, light green lang. light green lang, walang kulay, no? Wala, light green lang tara. Tapos dito sa speed meter, yung Tresera, blue yellow. Blue yellow. Ito boss, check mo. Ayan. Kwarta. Kwarta siya. Ayun, Tresera. Ayan. 3. Anong kulay niya? Blue yellow. Blue yellow. Ang katapat niya yung light green lang, walang stripe. Tapos yung kwarta, green na may yellow. Green na may yellow. Tapos dito red. Red white. Ito siya. Ayan boss, check mo Red yung white na. 4. And 4. Red white. Kwarta. Tapos yung kinta green na may black. Green na may black. Tapos ito naman siya sa kinta. Yellow. Brown yellow. Ayan, Brown check mo. yellow. Kinta na. Ano yun? Tapos yung natitira, kinta, I-beam. no? Hindi, kinta na to. Ay, yung isa, may 6 na yan? I-beam, wala. Walang 6 na. Pang lang talaga siya. Alpha, no? At pagkatapos nga yan mga kalpa, no, yung high beam naman yung ayusin natin. Bali kukuha tayo ng wire. So dudukutin natin itong kulay pink na wire. Tapos itatap natin siya dito, no. So bali itatap natin siya dun sa may kulay blue na wire. So bali yan po yung high beam natin mga kalpa. Tapos yung kulay dilaw na may red, yan po yung sa may Fuel gauge natin. Bali itatap na lang po natin siya dun sa may kulay green na ground natin mga kalpa, no, para nakarekta na lang po siya at hindi na po nagbiblink yung fuel gauge po natin.
Huwag mong isasagad ah. Itong red blue, katapat niya yung green red. Tapos itong pure blue, itong nasa gitna, katapat niya po yung green brown. Tapos itong blue yellow, katapat niya po yung green sa dark green. Tapos sa baba, white red, katapat niya po yung yellow green. Tapos yung nasa gitna rin, ito po bali pink yan. Nagdugtong na lang tayo sa high beam dito sa may kulay blue. Katapat niya po ay kulay blue din. Tapos yung panghuli, brown yellow, katapat niya po yung black green. Ayan. So i-screenshot nyo na lang po yan para may guide po kayo. Dito mga kalpa, mag-abang tayo ng wire para dun sa fuel gauge, Para no? lagi lang siya naka-full. Para lang lagi siyang naka Para hindi nagbe-blink na ganyan. Ayan o. Para hindi siya lagi nagbe-blink na ganyan. Tapos kukonect natin. Saan banda ikaw connect yan? Negative lang. Ay bali positive yan, no? Yan. Kukonect lang natin. Sa ground. Tapos, pag na-connect to sa ground, check mo dun sa Bali aangat yun. kala nung ERAM palaging full tank, no? Red reserve na pala. Ayan, umangat na. Okay. Bago ng animation. Kala mo F5 eh. RPM. Las primera. 1, 2, 3, 4, 5. Yung mga ilaw nga tol. High beam. High beam. Flasher. Yes. Laser. Okay. Yung sa orasan niya pala, dito, no? Dito nga yung system. Meron din siya palang pang May auto rin, no? Parang click din. Parang click na eh. Pero paano kaya i-set ko? May trip meter pa eh. Ay, nisiset natin yung orasan. So long press lang ata, no? Ayun, naglilipat-lipat siya eh. Ayun. Ayan. Anong oras na? Ba, na 5:25. Tapos Tapos pagkasit mo ilolong ng press 5. ulit. Ayan, dahil lumagpas na yung ano niya. Ah, 5:26. Sige, 26 na. May chargeran din siya dito tol, oh. Ayun, oh. Meron. Mamaya susubukan ko sa bahay. 26 tol. Tol. Ayan. Ayun, oh. Miles, tapos Odo. Ayan. So dito, pagka uwi natin, tatry natin sa bahay yung charging port niya. Napakaangas. Ayan. Nice. Ayan mga kalpa, no, gabi na. Ginabi na tayong umuwi. So ngayon, tatry natin yung charging port niya. So may charging port po siya dito sa right side. Ayan. So isalpak mo na yung USB cable natin dyan. Maganda to mga kalpa kapag meron po kayong cellphone holder. Tapos kung di-deliver po kayo, ayan, mga Shopee delivery, pwede po sa inyo to, no? Ayan, magcha-charge siya kapag gumagana yung makina or naka-open yung engine natin. Ayan, so ito, ayan, nakakonekta na siya dito, So pag in-on natin, tignan natin kung magcha-charge. Ayan, nagcha-charge siya, oh. So kailangan anong tawag dito, pagganahin nyo yung makina ninyo para
hindi malobat yung battery. Ayan. So patayin natin yung flashlight. So akala ninyo nagbi-blink-blink yung ilaw natin. So sa reflection niya po kasi yan. So kapag sa personal, maganda po ito mga kalpa, no. Ayan, ganyan po yung itsura niya kapag kagabi. Ayan, pagka malayo tayo, ayan, napakaliwanag, oh. Tapos try natin mag flashlight. Ayan, so bali ganyan po yung itsura niya. So yung signal light, paganahin natin. Tapos yung headlight, high and low. Tapos ano pa ba, yung RPM. Ayan, gumagana yung RPM. Bali yung fuel gauge nito, hindi na po yan bumababa kasi nirekta natin. Wala naman pong fuel gauge itong mga Alpha, no. Ayan, tapos ito yung odometer, neutral, tas yung gear position natin dyan. So ito, trip A, 3.2 kilometers. Ayan, pwede po ninyong iset yan, no. Tas yung odometer, yung speedometer natin dito. Ayan, napakaganda, no. Parang mga FI edition tong mga TMX 125 Alpha natin pag nakaganito tayo. Ayan, napakaangas. So i-first gear natin. Ayan. So bawas. Ayan, neutral, mawawala siya, oh. Pagka nagdagdag. Ayos. Yun mga kalpa, no, kapag gusto ninyong bumili ng ganitong klaseng digital speedometer, mag-iwan po tayo ng link dyan sa baba, no, sa pin comment at dyan sa description box, para kapag gusto po ninyong umorder sa halagang 1,800 ay meron na po kayong ganito kagandang digital speedometer pang Alpha or any China Pantra, no. Kasi yung sa mga China Pantra, pare-pareho lang po yung wirings niyan. Nagkakatalo na lang po sa mga Yamaha model. Ayan. So ito bali yung RPM niya hanggang 12,000 po, no. So pag nasa 10,000 meron din po siyang limiter. Ayan, napakaganda mga kalpa, no. Huwag niyo sanang kakalimutan na mag-subscribe sa channel natin mga kalpa, at i-click yung notification bell para sa tuwing nag-upload po tayo ay lagi po kayong ma-notify at lagi kayong updated, no. And thanks for watching. I know is not in her. She's a dime. I know